Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. In-upload ko ang video na ito dito sa ating Golden Boy channel dahil meron mga nagsasabi na DDS rider daw itong nakipagsuntukan dito sa SUV driver at nauwi sa pamamaril. Kaya meron talagang maisog effect kapag ikaw ay supporter ni Duterte. Totoo man ito o hindi, pero meron tayong balita dito. Galing mismo sa ating kaibigan dyan sa Tili Radio Service. Ulitin nga po natin, ang tanong ko po, alin ba ang totoo dun sa dalawang version ng kwento? Lagi ho kasing dalawa yan eh. Yung ginit-git po ba ang SUV driver or nanggit-git si SUV driver doon sa mga motorcycle rider? Yung una is allegedly itong SUV driver ay ginit-git niya itong motorcycle rider. And yung version naman ng SUV driver, nung in-interview ko siya nung gabing yun, nung siya inaaresto, sabi niya, from nowhere, biglang may pumara sa kanya na, so yun, bumaba, nagkaroon ng confrontation, no? Verbal, then physical, and nauwi sa shooting, no? So far, magandang development ay na-discharge na yung dalawa. Yun. Yung isa is ongoing recovery. And sad to say, no, yung tatay, yung ama nung isang biktima natin ay he passed away just a while ago. Around 4. Ganun pala, no? So, ibig sabihin, ang kaso po ay itataas din sa murder na. Tama po, bali kinasuhan na po ng ating Antipolo City Police murder. Saan ho ba naging tama nung tatay, nung namatay? Saan po ang naging tama nung namatay? May tama po siya sa head, no? Head gunshot wound. So napuruhan yung casualty, yung namatay. Opo, siyempre po, ulo yung... Ay yun hong anak ay kasama ho siya dun sa na-discharge na? Na-discharge na po yung anak. Colonel, kanina, gaya nung tanong ni Kabayan dun sa TV Patrol, ano ba ang profile ng 28 anyos na lalaking may baril at bakit siya may baril? May baril siya dahil bumili siya ng baril at nag-apply siya ng license to own and possess firearms at registered naman yung baril. Opo, ibig sabihin, negosyante ho siya. Bakit kinakailangan hong magbaril? Well, ano niya yun, no? It's a privilege to own a firearm. He involved, yung nakalap namin, is into trading business. Parang gano'n. Kumbaga, protection niya sa kanyang sarili din bilang negosyante. Sige, Colonel, panghuli na lamang po kasi ang tanong namin sa aming mga kaserbisyong nanonood at nakikinig, ano bang po pwede ho natin gawin? Ano bang tip para ho hindi ma-involve ang ating mga motorista, lalo yung mainitin ng ulo, sa ganyang klase ho ng road rage na nagsisimula lamang ho sa simpleng away sa trapiko? Well, ang nakita natin dito is wag ilagay sa init ng ulo, lalo na pag nasa kalsada tayo, no? Yung palagi yung disiplina, pagsunod sa tamang batas, trapiko, no? And of course, yung responsible driving, lalo na may kasama tayong mga bata, pamilya natin, yan. And respeto, mutual respect, kahit maliit yung mga ibang kasabayan natin sa kalsada, irespeto pa rin natin sila. Coolness, mag-ingat at sumunod sa mga trapiko, no? Batas pantrapiko at yun nga, yung pagdadala ng baril, lalo na ngayong election period, ay bawal po yan. So, eto mga kababayan mga ka-Golden Boy, atin pulsuan ang reaksyon ng netizens dito. Ito'y viral video to kasi umabot to ng 1 million sa UNTV. Ibang video to yung kahapon nila na video ay umabot ng 1 million. So ito yung unang comment
Andun ako sa lugar, kinuyog ng mga rider yung gunman. Umiwas na yung gunman pero ayaw paawat ng mga kamuti. Ugali nila matapang paggrupo. Ito siguro DDS to eh. Kasi ganito talaga ang effect ng DDS effect sa utak ng mga tao ay magiging mga maisog, mga matatapang na wala sa lugar. Gitgitan daw pero bakit nakahabol siya kung natamaan siya, no? Ayan, no, ang daming komento. Ito pangalawang komento, wala talagang pumapanig sa rider eh. Kahit ako sa tingin ko kasalanan talaga ng rider, bakit pa siya humabol? Hindi naman siya nagasgasan, di ba? Ganon talaga sa highway, give and take lang yan eh. Mamaya mag-reaction tayo diyan sa give and take. Ito may isang anggulo po ng video na malapitan. Nakita ko po doon, nagpigil pa yung lalaking nakabaril sa gilid ng daan o nagpipigil oh. Inaawat pa ng bystander ang isang rider. Ayan oh. May isang bystander na nag-middleman, pumagitna. Naka-helmet with blue and red long sleeve shirt. Tinamaan pa nga sa panga ang lalaking namamaril. Ayan, nasuntok sa panga kaya masakit, di ba? Parang nahilo pa nga siya. Kaso nung papalayo na siya, hinabol pa rin siya ng dalawang rider. Ayan, hinabol, gusto talaga nila bugbugin eh. Di ba eh? Ang sa akin lang, hindi naman sila nasaktan, di ba? Sa pag-overtake ng SUV, dahil may hinahabol siya na convoy nila. Convoy. Kaya nagmadali siya, nag-overtake siya, pero makita naman natin sa video, 1 meter lang naman ang ang lapit ng motor at saka SUV nang mag-overtake ito. Pero dahil sa napakataas ng ego nitong rider, ang garbo niya, yung ego, yung pride niya, napakataas. Ay hinabol niya pa, ini-screenan niya, kaya napatigil yung SUV at dito na nagumpisa yung gulo. Itong pang-apat to. Salamat sir sa iyong sakripisyo. Nabawasan ang matatapang sa kalsada. Ayan na yung sinasabi kong DDS effect or Duterte effect. Maiisog eh. Merong mga sa ibang video nagsasabi na mga DDS daw ito, nakamotor, kaya matatapang. Kaya yan talaga. Mangyayari sa mga matatapang ay may mapaglagyan talaga. Ito, hindi kabawasan ng pagkalalaki o pagkatao pag may nag-overtake o sumiksingit sa atin. Totoo naman yan. Kasi ang bagal-bagal nyo eh. Ako nga, kung mag-drive ako, ang bagal-bagal na yung mga nauuna, nagmadali ka eh. Tapos nasa highway pa, tapos yung mga nauuna, overtake ka talaga kapag ganyan. Lalo na yung mga nag-joyride lang na mga motor, di ba? Pa-enjoy lang siya, tapos ang speed nila ay nasa 50 lang eh. 40, 50, 50, 60, ganyan ang speed ng mga nag-joyride at hindi nila alam nakapirwisyo na sila sa highway dahil ang bagal-bagal nila. Di ba okay lang ganyan na mga speed kung hindi highway? Kapag doon lang sa mga probinsya, sa mga bundok, yung walang mga sasakyan, okay lang yung kahit 20 kph pa, okay lang yan. Pero kapag national highway, lahat mabilis, hindi pwede yung ganyan na joyride. Kung mag-joyride, kailangan ang bilis ay katamtaman, nasa 80. 80 ang bilis sa highway na minimum eh. Di ba eh, kung diyan ka sa super highway, diyan ka sa diyan sa Maynila, yung mga diyan, super highway diyan, ang bilis-bilis eh. 160 ang takbo. Kaya hindi pwede yung pa-joyride lang. Ito. Pang-5, as much as I want to pay my condolences to the family of the victim, it was the rider that provoked all of this. Ayan, klaro, kahit na nakisimpatiya tong tao ay rider pa rin eh. Kahit ako nga, 3 beses ko na yan na tinignan na video at in-upload ko na ito sa ibang channel ko, hindi ako makamove on kasi marami talagang rider na ganyan. Lalo na itong mga dito sa amin, no, itong mga panda food driver, yung nag-deliver ng mga pagkain. Grabe, ikis-ikis sa highway, parang parang yung takbo ng ahas. Nag-ikis-ikis. Kaya napakayabang, napakadelikado. Ito, pang-7 na komento. Mga iyakin sa kalsada, kahit hindi naman nasasagi, wag na mag-drive. Oo, di ba?
mayayabang din, motorcycle. Wala talagang naawa sa riders eh. Sa pagmaniho ng motor, naunang nagtitrigger, ganun pa yun eh. Ang nagmaniho daw ng motor, unang nagtrigger. Totoo naman kasi hinarang pa niya, hinabol niya. Kung nadaplisan siya, dapat hindi na siya makahabol, di ba? Talagang matapang, TDS effect. Ganyan talaga ang mga Duterte effect sa utak ng tao. Matapang-tapang, ganun ang kultura ni Duterte. Patatapangin niya ang mga tao. Meron akong video niyan kung bakit ganun ang gusto ni Duterte na maiba ang morality ng Pilipino. Meron akong video na ganyan, hindi ko pa lang natapos. Kaya kung manatili si Duterte sa kapangyarihan, ang ating mga Generation Z, yung ating mga anak na bata pa, paglaki niyan kapag Duterte effect, ay maiiba ang morality. Hindi nakagaya sa atin. Ito, meron pa nakatapat, pinuprovoke niya yung SUV driver, umalis na nga, kaso sinundan pa. Ito, self-defense nga ito eh. Ito yung nag-upload kanina na sabi ng pulisya, self-defense daw. Klarong-klaro naman, di ba? Umatras na nga eh. Yung bago binaril ng rider, ng SUV driver, ay kanya pang tinuro eh. Parang kung marinig natin, sinabihan siguro na, tigil ka na, barilin kita. Ganyan. Pero suntok ng suntok pa rin eh. Kaya walang nagawa. Kasi nasa mode of ka na eh. Defense mode ka kasi tatlo sila eh. Hindi mo alam baka isa ay may baril din. Unahan mo na. Pero dito sa pagpulso natin sa mga netizens, wala talagang pumapanig sa rider. Ibig sabihin talagang mali ang rider. DDS utak kasi eh. Ito, mayabang kasi yung rider. Inunahan lang, umiyak pa, hinabol pa. Yun nga, bakit habulin mo pa? Okay na yun na na-overtaken ka kasi mabagal ka. Ganun talaga ako, araw-araw ako nag-drive sa highway. Ganun talaga, minsan ako ang nag-overtake, minsan ako ang na-overtaken. At kapag sobrang bagal yung sinundan ko, overtake talaga ako kasi nagmamadali tayo eh. Hindi pwede yung 40 lang yung speed sa highway. Hindi yung pwede. Kaya overtaken mo yun. Di ba? Sabi ko na, average speed sa highway ay 80. Di ba mga kababayan? Highway, mabilis lahat. Kung doon ka sa Amerika, huhulihin ka eh. Kung magpatakbo ka ng 40 sa Amerika sa highway, huhulihin ka doon. Bawal ang mabagal. Kasi perwisyo sa daan yan. At kung mabagal ka, dito ka sa bike lane, di ba? Dito ka sa gilid. Huwag pa pagitna. Kasi nakikita natin yung rider nasa gitna sila eh. Kaya pagkat ng SUV, galing sa slow lane, pumunta siya sa gitna, nandun pala yung rider sa mabilis na lane, sa fast lane. Kaya muntik ng masagi. Muntik lang naman eh. Ako nga, naatrasan nga ako, nagmotor ako noon, naatrasan ako ng isang pick-up. Matapang yung ng pick-up. Pagalitan ko sana. Kasi nasira yung headlight ng motor ko. Yung motor ko ay mahal din yun. X-Max 2019. Naatrasan, nabasag yung ko eh. Bumaba ako, galit ako. Pero pag pagbaba ng driver sa pick-up, meron siyang waist bag. At mataas ang busis. Sabi ko may baril ito. Kaya hindi na ako nakipag-argumento sa kanya. Sabi ko baka matagalan ba tayo dito? Magkakasuhan pa, di ba? Magiging to. Kaya mabilis ang judgment ko na wag ko nang patulan. Kahit siya yung may kasalanan, sira yung motor ko. Okay na lang kaysa matagal pa at baka magkabarilan pa kami. O baka siya yung babalian ko eh. Nag-aaral ako ng mixed martial arts. Tsaka Aikido, baka siya yung dudurugin ko ang buto. Pero kaya ko yan na manakit ng tao, pero iniisip ko ang mangyayari. Makulong tayo, may kaso tayo, maabala yung lakad natin kasi lalabas ako kapag importante lang. Kapag hindi importante, hindi ako lalabas ng bahay. Kaya ganun ako kapag ganyan ang mga road rage. Marami kasi yan. Palaging may road rage.
Kaya kailangan lang talaga ng ito ang teknik ko diyan sa road rage. Isipin ko agad na naku, baka makulong ako, kawawa yung pamilya ko, yung trabaho ko maiwanan ko. Iniisip ko kaagad yan. Kahit dalhin lang kayo sa presinto, di ba? At doon kayo mag-uusap, ay ayun na, waste of time na yan, waste of time na yan. Kaya pwedeng kung mataas ang boses ng nakagitgitan, ay ikaw na lang ang magpasensya kahit mali siya. Yan talaga ang ano diyan. Dapat ang isa ay magpakumbaba, ilagan mo lang yung mga suntok. Pero kung tatamaan ka, di ba? Tanggal yung ngipin mo, anong gagawin mo? Tapos tatlo sila, bubunutan mo talaga. Kapag nasaktan ka na, yun ang nangyari sa SUV driver. Nasaktan na siya, sabi ng bystander, ng standby doon, ay natamaan sa panga at nahihilo. Ayan, so ito, sana mabawasan kamuting rider. Yung 52 years old, pero asal 20 years old pa. O yan nga. Diba, 52 ka na eh. Dapat hindi ka na, doon ka na sa gilid. At kung may mag-overtake man sa'yo, huwag kang magalit. Bakit ka magalit? Ang bagal-bagal mo. Overtakean ka talaga kung mabagal ka. At kung papagitna ka, sabi ko na, kung papagitna kayo, ay dapat mabilis ang takbo nyo. Hindi yung nakaprevisyo kayo sa sumusunod na nagmadali. At kung gusto mong mabagal, dito ka sa may gilid, sa slow lane. Yun lang naman ang ano eh. Give and take lang yan. Kung merong nagmamadali, sisignal naman sila diyan, di ba? Magbubusina yan kung nasa likod, kung nasa harap, kasalubong ay nag-flash, di ba? Sabi nga ng SUV driver nung hulihin siya, na nagsisignal naman ako sa kanila, sir eh. Bakit hindi sila bumibigay, hindi nag-giveaway, di ba? Tingin ko defensive yung pamamaril. Ayan, defensive. Bakit kasi ayaw maggawa ng executive order ng Republic Act Road Rage 2020? Pag kayong dalawa nag-aaway sa kalye, kulong agad 6 months. Pwede rin yan, di ba? Kulong kayong dalawa. Madalas din ako magmotor. Marami kasing kapwa nating riders maangas masyado. Totoo. Okay, so ako mga kababayan, mga ka-Golden Boy, napakahilig ko talaga ng motor. Sumasali din ako sa motocross. Kung hindi nyo alam, umabot ako sa expert na kategory. Kaya motor ang buhay ko noon eh. Motor ang buhay ko. Pagkatapos ng motocross ride ko ay sa ano na ako. Dito na ako sa mga big scooter, mga X-Max, Inmax, meron ako niyan. Meron din akong maliit na scooter, Mio Gear. Ayan, kaya alam ko ang pagiging kamuti kasi nagiging pasaway na rin kami ng mga grupo ko noon sa kalye. Kapag mag-joyride kami every Sunday, ay talagang nakapirwisyo kami sa highway. Totoo yan. Pero kapag ganyan na may nag-overtake lang, bakit hahabulin mo? Maling-mali mga kababayan. Kaya ito, mag-iwan ako sa inyo ng tips kung paano i-cool down ang inyong sarili kapag ganito nagalit na kayo, road rage na, ay magbilang lang kayo ng 10. Ang banggitin nyo dyan ay Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 7, 8, 9, Mississippi 10. Ganyan lang, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. Pagkatapos ng Mississippi 10, mawala yung galit mo. Subukan nyo mga kababayan. Kapag nag-away kayo ng iyong asawa, banggitin mo yung Mississippi 1 hanggang Mississippi 10. Siguradong mawala yung galit mo. Sinubukan ko na yan. Sabi ko, napaka-effective. Kaya ito ang tips ko sa mayroong road rage or kahit saan na rage yan, sa bahay, nag-away kayo ng asawa mo, nagalit ka sa anak mo, magbilang ka lang ng 10 at banggitin mo yung kataga na Mississippi 1 hanggang Mississippi 10. Alright, so ito lang mga kababayan ang aking may bahagi sa inyo kung paano kontrolin ang inyong anger, ang inyong road rage. Kung anumang klaseng rage yan, ay magbilang lamang ng 10 at banggitin ang katagang magic word na Mississippi 1 hanggang Mississippi 10.
Ako'y magpaalam na, maraming salamat. God bless us all at ingat kayong lahat, mga ka-Golden Boy, mga kababayan.